Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay John Turdy, shoutout kay Eric Esteban. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi ko alam kung gaano katagal, kapag tumunog ang tunog ng pingpong, ito ay ang tunog ng espada sa kanilang mga kamay na bumagsak sa lupa, o ang tunog ng tasa sa kanilang mga kamay na nahulog sa lupa. Nawala ang mga mata ni Peiho, natisod siya at halos malaglag mula sa kanyang upuan, bumubulong-bulong sa hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ano ang sinabi mo? Ang kalaban, ang hukbo ng kaaway ay bumasag, ang lungsod ay lumusot. Ito, paano ito posible? Oo, kami, malapit na ang mga reinforcements namin. Yung mga tao, sila, how dare they? No, no, no. Absolutely impossible. This is absolutely impossible. Matagal na silang nag-withdraw, paano kaya? Namumula ang mga mukha ng grupo, at puno ng gulat at takot ang kanilang mga mata. Bakit? Di ba sabi mo papatayin mo kami kanina? Oo nga pala, kanina lang retorika kayo, sa poster ko sa mundo, bakit? Tulala ka ngayon. Ilang tiktik silang tinuya sa oras. Di ba may nagsabi sa atin na wag tayong magpanik ngayon lang? Nakakatuwa, nakakatuwa, nakakatuwa talaga. Haha, pagdating sa ibang tao, ang matuwid, turn ko na, masunurin ako, at para akong aso. Ang mga especially iya ay lubos na naglabas ng kanilang kawalang kasiyahan. Sinubukan nila ang kanilang makakaya upang makakuha ng impormasyon para sa kanila, ngunit ang nakuha nila ay ang parehong kalapastanganan at walang awa na pangungutya mula sa mga taong ito. Sila ay nakikipaglaban hanggang sa kamatayan, at kahit na pinapahiya sila sa kanilang walang ginagawa, paano sila hindi magagalit? Anyway, ang hukbo ng iba ay nasira na ang lungsod, at sila ay mamamatay maaga o huli. Mas mabuting magbulalas ngayon, at least mamatay ng masaya. Sa harap ng pang-aabuso at pangungutya ng mga especially iya, ang karamihan ay hindi nagkaroon ng karaniwang pagmamataas at pangangibabaw, at wala kahit isa sa karamihan ng tao na magsalita pabalik. Sir, ano po ang dapat nating gawin? Ano po ang dapat nating gawin ngayon? 200,000 troops rushed into the city. Tapos para tayong mga tupang kakatayin ngayon, humanap tayo ng paraan para makatakas. Oo, anak, kung tatakbo ka ngayon, baka hindi ka na makarating. Sa pagharap sa paghihimok na ito, nawala si Peiho sa dati niyang kalmado, at medyo natarante ng ilang sandali, ngunit, kung pumunta ka, paano ang mga tao sa lungsod? Pagkatapos, paano ang mga miyembro ng pamilya Pei? Young Master, ingatan mo ang mga berdeng burol, huwag kang matakot na maubusan ng panggatong, bawiin natin. Oo, anak, paanong magiging kasing halaga mo ang buhay ng mga taong iyon, bawiin. Nanghihikayat sila ng may pananabik, ngunit nakalimutan na lamang nila ang panunumpa at pangakong binitiwan nila sa mga tao sa lungsod noong araw. Sa kanilang mga mata, ang buhay ng tao ay talagang isang damo, gamitin kapag kailangan mo at itapon kapag hindi mo kailangan. Sige, tumakas, tumakas. Bumalik sa katinoan si Peiho at sumagot ng ilang salita. Kaagad pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang naghintay, gumawa ng gulo, at tumakas sa labas ng atek sa sobrang kahihiyan. Hindi umalis ng kalahating hakbang ang mga especially iya, nagkatinginan lang sila. Ito ang bago nating may-ari, ha 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 ha. Nakakamangha, ito pala, isang straw bag lang. Tingnan mo kung paano sila tumakas, di ba mukha silang aso? Nagtawanan ang mga especially iya, ngunit desperadong tumakas ang matataas na opisyal. Puno ng kabalintunaan ang eksena. Tatakas ang pamilya Pei, at haharangan ng mga general ang anumang labasan para sa akin.
Nang kalalabas lang ng isang grupo ng mga tao sa attic, nakarating na ang hukbo ni Mingyu sa hilaga ng lungsod. Sa pagtingin sa pamilyang Pei na tumakas sa takot, sumigaw ng malakas ang nangungunang Vanguard General. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis at maayos na binantayan. Nang hukbo sa likuran niya ang hilagang gate ng lungsod, nakatakas lang si Pei Hu sa kalagitnaan, ngunit sa oras na ito kailangan niyang magpreno ng mabilis, na naging dahilan upang ang mga tao sa likuran niya ay mapunta sa likuran sa isang serye ng mga banggaan sa likuran, na nakakahiyang panoorin. Gayunpaman, wala nang pakialam si Pei Hu, at likas na bumalik sa lungsod, na ayaw na mahuli, ikinaway ng general ng Pioneer ang kanyang kamay, at ang mga sundalong pumapaligid sa hilaga ng lungsod ay agad na pinakipot ang paligid, na halos ginawang matubig ang mga bakana sa ibabang pader ng lungsod, at walang madaanan. Pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay ang mga tao, at ilang tao ang dahan-daang lumabas mula sa likuran. Storytelling channel sa YouTube. Sa pagtingin sa kanyang momentum, agad na naunawaan ng mga tao ng pamilya Pei na ang kabilang partido ay halatang isang general sa koalisyon. Natural, bukod kina Mingyu, Zhu Yanshua at iba pa, hindi sila maaaring maging iba pa. Sa katunayan, sa unang tingin kay Zhu Yanshua, medyo mabalahibo pa ang isang grupo ng mga tao, ngunit nang makita nila si Minggayo, medyo iba ang ugali ng maraming tao. Hindi naman sa hindi na sila natatakot, lahat sila ay namamatay, paanong hindi sila matatakot? Kaya lang sa takot na ito, may bahid ng guilt at disbelief. Kung tutusin, sinong mag-aakala na ang grupo ng mga taong gustong pumatay sa kanila ay mamumuno sa isang babae? Okay lang maging babae, pero nakakamangha itong babaeng maladugo ang balat at napakagandang anyo. Maganda, sobrang ganda to the point na bamubula. Para sa karamihan ng mga lalaki sa pamilyang Pei, ito ay karaniwang tulad ng isang aso na nakakakita ng pinakamabangong tae, at hindi sila makapaghintay na magmadali upang kainin ito kaagad. At si Pei Hu ay isa ring taong hinugasan ni na Xiao Xiaoer, Ivory, Ziking, at iba pang mga nakamamanghang dilag. Nang makitang ang kabilang partido ay isang napakagandang babaeng general, hindi niya maiwasang maging sobrang pipi kahit sandali. Young Master Pei, matagal nang nakasanayan ni Mingyu ang ganitong uri ng pangitain, nang walang anumang emosyon, sinabing walang pakialam, ano? Meron ba? Nagmamadali ka bang umalis ng ganoon kabilis? Agad na napahiya si Pei Hu. Ito ang ating Shenlong Elder. Malamig na sabi ni Zhu Yanshua. Haha, nakita ko na ang mga matatanda, ngunit hindi akalain ni Pei Hu na ang gayong kabanggas na hukbo ay pangungunahan ng napakagandang dilag. Nagulat ako, ngunit lalo akong humahanga dito. Mariing sabi ni Pei Hu. Ngumiti si Mingyu, Young Master Pei, bakit hindi ka magsasabi ng magagalang na salita? Dahil nagkita na tayo, sa tingin ko ay hindi makabuluhan ang mga magagalang na salita. Tumanggaw si Pei Hu, ang tal-unang general ay talagang walang masabi, ang sinabi ng matanda ay. Kapag nagkita kayo sa unang pagkakataon, dapat din kayong magdala ng mga regalo kay Mr. Pei. Nang mahulog ang mga salita, binigyan ni Mingyu ng malamig na tingin si Zhu Yanshua. Biglang ngumisi si Zhu Yanshua, at pagkatapos ay tumanggaw sa kanyang mga nasasakupan. Malamig na uminom ang nasasakupan, patayin. Brush 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 brush. Ang mga sundalo sa paligid ay biglang naglabas ng kanilang mga kutsilyo, tinutukan ang mga taong malapit sa kanila at tinadtad sila hanggang sa mamatay. Maging ito ay ang mga ordinaryong tao na tumakas sa takot, o ang mga tagapagtanggol sa lungsod na lumaban at malubhang nasugatan, o ang orihinal na mga bantay sa ilalim ng Northgate City, hanggat nakikita nila ang mga tao, hindi sila magpapakita ng awa. Sa makatuwid, halos sa isang kisap mata, 12 ng mga buhay ang nalipol sa lugar, nag-iiwan lamang ng isang hiwa ng dugo. Ikaw, nang makita ito, nagulat at nagalit si Pei Hu, ngunit sa huli, ang sorpresa ay mas mabuti kaysa sa galit. Pagkatapos ng lahat, ang galit ng natalo ay ang galit ng kawalan ng kakayahan. Sa pagitan ng mga manlalaro, mayroong isang grupo ng mga kaluluwa ng mga tao na nawawala, Mr. Pei, nasisiyahan ka ba sa Reg Along ito? Malamig na tumawa si Mingyu. Ikaw, anong gusto mong gawin? Tanong ni Pei Hu. Anong gusto mong gawin? Young Master Pei, paano mo ako matatanong? Ngumisi si Mingyu, nang magkita kayo, dapat ay may kasamang alak at pagkain, ngunit pareho kayong nagtaksil sa inyong tiwala at tumalikod,
at tinanong mo ngayon kung ano ang gusto kong gawin. Ikaw, hindi nakaimik si Peiho, dapat talaga silang ganito, pero lahat ng iyon ay dahil sa kanilang ama, dahil pinili nila si Han Sanchen, at City Lord Zhu. Nagpatuloy si Ming Yu. Si Zuyan Shua ay nagmamadaling yumoko upang kumuha ng mga utos, narito ang aking mga nasasakupan. Magpadala ng isang malaking hukbo upang makuha ang 4 na pintuan, at pagkatapos ay isara ito hanggang sa mamatay. Oo, sa loob ng 1 oras, gusto kong tumigil ang mga hiyawan at dugo sa pangunahing lungsod na ito, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ng mga subordinate ko. Pagkatapos ng mga salita, tumingin si Zuyan Shua sa mga tao sa hilagang pader ng lungsod, paano ang mga taong ito? Sumulyap si Ming Yu kay Peiho at sa iba pa, at malamig na ngumiti, tingnan mo ang kanilang pagganap. Nang bumagsak ang mga salita, bahagyang lumingon siya, at tumigil sa pagtingin kay Peiho at sa iba pa. Malamig na ngumiti si Zuyan Shua, ikanaway ang kanyang kamay, at kaagad, lahat ng mga general sa tabi niya ay direktang itinutok ang lahat ng kanilang mga sandata sa hukbo ng pamilyang Pei ng mga tao sa pader ng lungsod. Tila anumang oras ay aatake sila at hahayaan silang mamatay sa ilalim ng mga palaso. Sa kabilang panig, si Zuyan Shua ay hindi na malambot ang puso, at pinamunuan niya ang isang pangkat ng mga elite kasama ang 4 na master at dumiretso sa lungsod upang pumatay. Bagamat ang mga pader ng lungsod ay pawang mga piling tao, kitang-kita na sa ilalim ng gayong pagkubkob, lahat sila ay nagulat na, at halos wala ng silid na natitira. Ilang saglit pa ay nagsisigawan sila at pinatay ng galit na galit. Para sa 1 oras, ang mga hiyawan na ito ay bumuo ng isang matalim na kaibahan sa nakaraang pag-awit, pagsayaw at pagtawa. Sa oras na ito, marahang ipinalakpak ni Minggayo ang kanyang mga kamay sa tagiliran, at biglang may ilang taong naglakad ng mabagal mula sa hanay sa likuran niya. Nakita ko ang ilang sundalo, bitbit ang upuan ni Zhang Delong, at dahan-dahan akong huminto. Nahulog ang upuan, at bahagyang umupo si Ming Yu sa upuan ng dragon, tinitingnan ang nakatutuwang pagpatay sa hagdan ng lungsod, napakasiyahan. Bagamat si Peiho ay talagang isang batang talento na may pambihirang kakayahan, siya ay nasa takot na sa harap ng gayong pagpatay, at ang buong tao ay hindi namamalayan na nakatakas lamang para sa kanyang buhay, kaya't wala nang iba pang pagtutol. Pugad sa karamihan, kahit na may nagbabantay sa kanya anumang oras, ngunit dahil sa malaking sitwasyon ng stampede, kung minsan ay nahulog siya sa karamihan, at ang buong tao ay labis na napahiya. Tumigil ka. Nakaupo sa dragon chair, bahagyang itinaas ni Ming Yu ang kanyang kamay. Agad na huminto ang nangungunang koponan ni Zuyan Shua. Sa kanyang harapan, ang hukbo ng pamilya Pei ay nawalan na ng dating moral, at sila ay nakatitig kay Zuyan Shua at sa iba pa ng may takot. Tumingin si Zuyan Shua sa takot at asol na mukha na si Peiho, at malamig na ngumiti, paano ito, Mr. Pei? Hindi mo pa naiintindihan ang sinabi ng aking mga magulang, kaya ipakita mo kung paano ka dapat kumilos. Kayong libu-libong mga lalaki at mga kabayo, kung marami kang pinag-uusapan, kung kakaunti ang pag-uusapan, maaari kang patayin sa loob ng ilang oras sa pinakamaraming performance. Anong performance? Nag-alinlangan si Peiho, hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Malamig na ngumiti si Zuyan Shua, ang mansyon ng Panginoon ng lungsod, wala ni isang tao, sa tingin ko, si Mr. Pei ang dapat na mas nakakaalam kaysa sa akin, saan napunta ang lahat. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Peiho, hindi nakakagulat. Young Master, ang matandang iyon ay malamang na tumakas kasama ang kanyang pamilya. Damn it, sasabihin ko sa iyo kung bakit ang kalaban ay pumasok sa lungsod ngunit sumugod pa rin sa North Gate, so fast. Logically speaking, kung gusto mong sumulpot, pumunta ka muna sa mansion ng City Master. Oo, anak, nagseselos sa iyo ang matandang iyon. Ipinapakita nito na naglalagay tayo ng bitag para sa atin. Baka, ang tarangkahan ng lungsod sa silangan na tarangkahan ay binuksan ng kanyang multo. Dapat nakatakas sila sa secret room, anak, o dalhin natin sila sa secret room, at least marami pa silang paraan para mabuhay. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Peiho. Ang lihim na silid ng pamilya, ang buong pamilyang Pei ay kilala lamang ng ama, ng ulo ng pamilya, at ng magiging tagapagmana, ngunit itinuro na ito ng mga ninuno. Kung hindi,
Kapag ito ay nababalitaan, lahat ng pagsisikap ay masisira. Siya rin, sa bandang huli ay mapapag-alitan dahil sa paglabag sa mga turon ng kanyang mga ninuno. Young Master, nagkakamali ka. Akala mo talaga kapag ginawa mo ito, hindi ka masisisi ng mga ninuno. Hindi, papagalitan ka lang ng mga ninuno. Paalala ng nasasakupan. Tawagan mo ako. Naguguluhan si Peiho. Kung hindi mo sasabihin, halos mapuksa ang mga elit ng pamilya Pei natin sa sakuna na ito. Oo, marami pa ring tropa ng pamilyang Pei ang nakapaligid sa atin, ngunit ang kanilang pangunahing puwersa ay nawala, at sila ay mayroon lamang maging skirmishers lang ito, hindi ito maaaring maging isang pangkalahatang kalakaran, kung kaya't halatang unti-unting mawawala sa mahabang ilog ng kasaysayan, bilang bagong may-ari ng pamilya pasanin ang ganoong krimen. Panipi, tama, anak, kung sasabihin natin ang sikretong silid, maaaring may pagkakataon pa sa buhay, ngunit ito'y nagsasakripisyo lamang ng ilang kamag-anak na babae ministries, maaari nating buhayin ang mga ilog at bundok at buhayin ang pamilya Pei, kaya, ito ang aking plano sa hinaharap. Ang isang grupo ng mga tao ay nagsasalita tungkol sa hustisya at sa hinaharap, ngunit sinusubukan lamang nilang iligtas ang kanilang sariling buhay. Pero, pwede mong ipadala ang pamilyang babae sa kamay ng kalaban, ito ay medyo, hindi naman lalaki, di ba? Hindi kinaya ni Peiho ang kahihiyan, at hindi niya kinaya. Young Master, kung sino man ang gumawa ng big deal, bakit mo papakialaman ang maliliit na detalye? Tsaka ang walang kamatayang si Peigo ang unang walang awa, paano mo kami masisisi sa pagiging hindi matuwid? Oo anak, mag-usap tayo. Sa pagtingin sa mga sabik na mukha sa tabi niya, pinag-isipan itong mabuti ni Peiho. Pagkatapos ng lahat, siya ay natatakot sa kamatayan at siya ang may kapangyarihan. Pinaihit niya ang kanyang puso at kinagat ang kanyang mga ngipin. Okay, maaari kitang dalhin sa sekretong silid kung saan sila nagtatago. Gayunpaman, ako may isang kondisyon. Malamig na ngumuso si Zhu Yanshua. Joke, how dare a dying person negotiate with US? Young Master Pei, hindi ka pa ba nagigising? Kung hindi ako papayag sa kondisyong ito, kahit mamatay ako, hindi ko sasabihin sa iyo kung saan sila nagtatago. Si Peiho ay matatag. Sumimangot si Zoyan, anong mga kondisyon ang gusto mong iharap? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!